Hello mga kabibig, welcome back sa Limbago YouTube channel. Ito na ating pag-uusapan ngayong kabibig. Grabe ha. Sabi nila, VP Sara may utang na loob kay Raffy Tulfo. Uy, paano nangyari magkautang ng loob si VP Sara kay Raffy Tulfo? VP Sara and Raffy Tulfo are close friends? Hindi naman ha. Kasi kabibig, sa latest Tangeray Presidential Survey for 2028, nilampaso ni VP Sara lahat ng kanyang kalaban, posibleng kalaban. Wala na doon ang Raffy Tulfo. Sabi ng mga bashers, ay nako, lumapit na mga supporters ni Raffy Tulfo kay VP Sara. Sabi ng isa, utang na loob ha, VP Sara may utang na loob ka kay Raffy Tulfo. Excuse me, hala-hala na ba? And beside, huwag kayong gawa-gawa ng mga speculation, imagination, at saka kung ano-anong mga nasa mapunta sa mga utak ninyo. Mag-iiba talaga ang taste ng tao. Lalo na ngayon na nakikita na ng tao ang tunay ng motibo ng gobyernong ito laban kay VP Sara. O yung sabihin, lumipat ang mga supporters ni Raffy Tulfo kay VP Sara kasi si Raffy Tulfo nagsabi na hindi na siya tatakbong presidente. Nako po, kung ano-ano ang mga nasa isip nyo pala talaga masira si VP Sara. So ngayon, si VP Sara na Duterte na naman ang may kasalanan. Duterte na naman may utang ng loob kay Raffy Tulfo. Excuse me, si VP Sara hindi na naniniwala sa mga sorbe-sorbe kasi mga sorbe-sorbe daw pwedeng bilhin, pwedeng paasahin ka. Yan ang interpretasyon ng VP Sara. Alam nyo, ang ginagawa ng VP Sara, trabaho lang. Kahit sabihin ni Claire Castro na walang ginawang trabaho ni VP Sara, yun kasi si Claire Castro parang bulag yata sa katotohanan, baka maraming muta ang kayang mata. Ay nako, ito kabibig ha. Ito yung pinag-uusapan ngayon na survey sa Tangeray. Nako, Tangeray. Ito yan kabibig. Number 1 si VP Sara. Merong 48.4%. Naku, ang taas, grabe. Number 2, Leni Robredo, 28.9%. Ay, hindi pa rin. Kung ngayon ang election, talo talaga si Mama Lenlen ninyo. Ano pang sakay-sakay ni Mama Lenlen ng mga bus, mga stalling shot Mama Lenlen na kasakay sa bus ngayon, wala pa rin yan. Talo, 28.9%. Talo yan kakaping niya. Tapos si Risa Hontiveros, 3.7%. Si Risa Hontiveros, ito yung gustong tumakbong presidente or vice-presidente, pero feel ko talaga gusto yung tumakbong presidente. So kakalabanin niya si Leni Robredo. Mahahati ang mga kakamping, di ba? Ang gandang strategiya. Hahatiin ni Risa Hontiveros ang kakamping. At posibleng sisiraan din ni Risa Hontiveros si Leni Robredo. Makakaarating tayo dyan sa tamang panahon. Pero at of the moment, tingnan nyo, 3.7 ang layo talaga kabibig. Kahit ilang tumbling pang gagawin ni Risa, kahit ilang press con, ilang index card ang babasahin ni Risa, malayo talaga sa 48.4%. Pang-apat, Chis Escudero, 3.7. I don't know whether Chis Escudero wanted to run for presidency knowing medyo hindi maganda ang sa sarili ba? Tungkol sa Glory Bond Committee, tapos yung malit-malit ang pera, and so on and so forth. Parang hindi maganda kabibig, di ba? John Vic Remulla sinabi naman John Vic Remulla, malakas talaga si VP Sara. Pero nandyan pa rin yung pangalan ni John Vic Remulla, posible maging presidential pet kay Bongbong Marcos. Pero tingnan nyo ang survey, grabe. Voters preference ni VP Sara tumaas sa 48% sa bagong Tangeray survey. Galing naman. Pero sabi ng iba, utang na loob niyan ni Raffy Tulfo, tumahimik kayo. O eto ang video kabibigyan, makinig tayo. Makinig tayo. Voter preference ni Vice President 8% ang voter preference ni Vice President Sara Duterte sa pinakahuling presidential preferential survey ng Tangeray matapos ihayag ni Senator Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa halalan ng 2028. Grabe naman. It's because sinabi ni Tulfo na hindi siya tatakbo sa mataas na posisyon. Agad-agad nagsilipatan ang mga supporters ni Tulfo kana VP Sara. Pero sabi ng iba, posible kami big baka second choice nila si VP Sara. Either Raffy Tulfo or VP Sara.
So sabi ng iba, mas maganda ang combination kung VP Sara President, Vice President Raffy Tulfo. Wala namang wala namang awayan between VP Sara and Raffy Tulfo, pero merong mga komento din sa Raffy Tulfo laban sa mga Duterte. Pero I think hindi. Hindi ito kakakatin ni VP Sara. Itong Raffy Tulfo, VP Sara tandem, hindi. Mula sa dating 43% noong February, nadagdagan ito ng 5 puntos sa loob lamang ng 2 linggo. Ayon sa datos ng survey, nagkaroon ng agarang paglipat ng suporta mula sa Ilan lang? 5% lang. So it means hindi supporters ni Raffy Tulfo. Kasi 15% noon kay Raffy Tulfo, tapos tumaas daw si VP Sara ng 5% tumaas kay VP Sara. Kung lahat ng supporters ni Raffy Tulfo ay nagsilipatan kay VP Sara, sana umabot na sa 50 plus ito kay VP Sara or 60 plus o 43 plus 15. Mataas na sana 58, di ba? Ay nako. sa kampo ni Tulfo patungo kay Sara Duterte. Tinatayang 33% ng mga respondent na dating pumipili kay Tulfo bilang kanilang pangunahing kandidato sa pagkapangulo ang lumipat ng suporta sa Vice-Presidente matapos ang anunsyo ng senador na mananatili siya sa Senado. Pinakamalakas ang paglipat ng boto sa hanay ng mga babaeng botante na dating sumusuporta kay Tulfo. Matapos ang kanyang pag-atras sa posibleng presidential bid, marami sa kanila ang nagpakitang lumipat ng suporta kay Sara Duterte. Kapansin-pansin din ang pagtaas ng suporta sa National Capital Region at sa Northern Luzon, mga lugar na dati umanong malakas ang base ng suporta. Ito, Tulfo hindi natakbong pagkapangulo sa 2028. Suportang lumipat kay Duterte. Di ba? Ni Tulfo. Dahil sa biglaang realignment ng mga botante, inilalapit nito si Sara Duterte sa 50% majority threshold sa Presidential Preference Survey, isang sitwasyong bihirang mangyari lalo na at higit 2 taon pa bago ang susunod na halalan sa pagkapangulo. Isinagawa ang naturang survey mula March 3 hanggang March 6, 2026. Gumamit ito ng mobile-based respondent application na may 1,200 kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. May margin of error itong plus or minus 2.78% sa 95% confidence level at ang mga respondent ay hinati sa National Capital Region, Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, at Mindanao gamit. So ito daw ang posibleng rason. Tulfo hindi natatakbong pagkapangulo sa 2028, suporta lumipat kay Duterte. 30% ng taga-suporta ni Tulfo lumipat kay Sara. Malaking pagtaas ng suporta sa NCR at Northern Luzon. Ito ay survey from March 3 to 6, 2026. Respondents having 1,200 respondents po. Ang tawag dito, ang nag-join sa survey. Oh, ganun ba? Mabuti. Magandang news ito para kay VP Sara. Pero sa sinabi natin sa VP Sara, hindi kasi yan naniniwala sa mga survey. Per preference. Ang gusto ng VP Sara. Ito kasi noon, this was last 2 weeks. Sara 43, 27 kay Lenny, 15% kay Raffy Tulfo, Risa Hontiveros 3%, undecided 12%. Tingnan yung this was 2 weeks ago. Ngayong bago, ito na siya. So tumaas ng bahagya kina Risa, kina Lenny, at kay Sara, sobrang taas kay Sara mga kabibig, di ba? So ano ang iyong komento? Yes, tumaas na yan hanggang 90%, sabi ni Devora Jo. VP Sara Duterte lang. Habang sinisira nila, lalong lumalakas si VP Sara. Naniniwala ba kayo kabibig? Ako yes. The more nila ginawang kaawa-awa si VP Sara, the more nila ginawang walang kalaban-laban si VP Sara, at kikita natin na lumalaban si VP Sara, parang tayo din na nabibigyan ng lakas na loob. Kaya Sara pa rin kami. VP Sara forever kami dito, solid talaga. Yan mga kabibig ha. Yun ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa voters preference ni VP sa tumaas ng 48% sa bagong Tangeray survey. Palakpakan naman natin. Blessing pa rin ito kasi may mga ibang Pilipino kasi na ginawa lang preference ang mga surveys before sila mag-decide kung susuporta ba sila sa isang kandidato or hindi. Yung iba na talaga na very solid talaga, solid Duterte, solid Tulfo, or solid Kakamping, yun, kahit anong survey pang ibibigay mo, hindi magbabago yung isip nila. Yung mga undecided ang target nito. Ang undecided kung saan
pwede lang gamitin ang mga survey results to decide kung sino ang kanilang pipiliin at kung sino ang kanilang bobotohan. Sabi na iba, useless na yan. Sa iyo, useless pag nakafocus ka sa isang kandidato. Pero yung mga undecided, very important factor ito na titingnan nila kung ano ang boses ng sambayanang Pilipino. Kung ano ang gusto ng sambayanang Pilipino. Kabibig. So yan po mga kabibig ang ating Latest Libak-Libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ikaw, sino bobotohan mo? Kabibig, nasaan si Martin? Ha? Si Martin? Meron pa ba? Si Martin Romualdez? At si Martin Romualdez, meron ba? Hindi ko na alam kabibig kung saan napunta si Martin Romualdez. Kasi noon, gusto ni Martin na tumakbo eh. Di ba? I want to, 5,000 pesos. Pero wala na eh. Wala na sa limelight. Kahit may limelight si Martin, hindi siya pinag-uusapan. Diring-diri ang mga tao sa pangalang Martin Romualdez ngayon. Kinokonekta ang pangalan ni Martin Romualdez sa mali-malatang flood control. Ay, nako. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Ricky si Martin.